Patrick, if you have your Bible, please turn your Bible in the book of Acts, chapter number 19. Tayo po lahat ay tumayo. 19, verse number 23 and verse number 24. We will be dealing on the person of Demetrius. Chapter 19, verse number 23 to verse number 24. Verse number 23. At the same time, there arose no small stir about that way. For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrine for Diana, brought no small gain unto craftsmen. Tayo po yung nalaman. Ama namin Diyos na nasa langit, pagpalain niyo po ang mensahe na mababahagi sa iyong pong mga tao. Palalangin po na maabot mo sila ng inyong kapangyarihan upang ang puso ay mabuksan sa katotohanan. Tulungan niyo po na bigyan kami ng pangunawa, katalinuhan, at patuloy po na ipagdalaw niyo sa amin ang kapangyarihan mo. Ano din ako na mga aral ay patnubayan at sa biyaya mo lamang ang lahat ng ito, Panginoon. Purihin po kayo at dakilain po kayo, Panginoon. At naway meron po mga maligtas ng mga kaluluwa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And amen. You may now be seated. Nais ko pong bigyan ng paksa ang ating pag-usapan ngayong umaga on the subject of the cause of an ungodly beliefs. Amen. Ito yung mga dahilan ng kanilang mga hindi mananampalataya na paniniwala. Amen. Okay. Alam niyo po, ang tao ay maraming paniniwala pagdating sa Diyos at pagdating sa kanilang relihiyon. Ang iba naman ay merong tinatawag na sariling Diyos at ang iba naman ay gumagawa ng sariling Diyos. May mga nakagis ng paniniwala ang tao patungkol sa Diyos, patungkol sa pananampalataya, at patungkol sa relihiyon. Na minsan mahirap baliin, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Amen? So minsan may mga paniniwala ang tao na mahirap baliin. Hindi, lumaki kami ganito hindi na kami mamamatay. Ganun ba? Amen? Mga deboto sa kanilang relihiyon. Amen? So, kung ang tao ay hindi namulat sa tunay na Diyos at pananampalataya, maaaring ito ay magdulot ng pagkamuhi sa mga tunay na mananampalataya at maging sa tunay na Diyos. Pag ang tao ay hindi siya namulat sa katotohanan, kakamuhian niya ang katotohanan. Amen? At hindi naman katotohanan ng kanyang kakamuhian kung hindi maging tayo na nasa katotohanan. Kaya nga po, ang tunay na anak ng Diyos ay kakalimutan ang maling nakagis ng paniniwala at tatalikuran ang kasalanan. So mga kapatid, na mali na talikuran mo ang Diyos at kanyang gawain kung ikaw ay sinasabi na anak ka ng Diyos at meron kang relasyon sa Kanya. So, ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay hindi mo pwedeng talikuran ang katotohanan at yung katuwiran ng Panginoon. Now, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat po ng mga gawa, ay sa salita ng Diyos, mga kapatid, ating bibigyan ng pansin ang paniniwala ni Demetrius. Amen? Now, sino ba si Demetrius? So, sabi rito, Demetrius is what? Is a pagan believer
Sabi dito, Demetrius is a pagan believer who adored goddess Diana, and his business is to make the statue of Diana. Yan siya, mas sinasamba ni Demetrius si goddess Diana. Yan. So, siya po ay tagagawa ng mga ribulto ni goddess Diana. Yan. Now, sa panahon ni Apostol Pablo, kumilos ang Panginoon sa lugar ng Ephesus at nakapagtayo ng isang iglesia at madaming nadagdag sa church na bago ang kanilang maling pananampalataya, sila ay naging tagasunod ni Kristo at naging disipulo ng Panginoong Jesucristo. Ngunit si Demetrius ay nais niyang impluwensyahan ang kanyang kababayan na huwag maniwala sa katuruan ni Apostol Pablo at huwag maniwala sa Panginoong Jesucristo. Ngunit mas makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya maraming naligtas according sa verse number 20. Sabi niya rito sa verse number 20, so mightily grew the word of God and prevailed. Okay? So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay patuloy na nag-increase at maraming mga taong kuminala sa ating Panginoon. Amen? Now, sa kabila ng pag-usad ng salita ng Diyos, mas may humahad lang sa gawain ng Panginoon. Amen? At isa rito ay si Demetrius. Ang nakakabahala sa paniniwala ni Demetrius hanggang ngayon ay naririto pa rin. Amen? Ang paniniwala ni Demetrius hanggang ngayon ay naririto pa rin sa mundong ito. Ito yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Number 1 ay yung tinatawag na the sinful motivations. Okay? The sinful motivations in verse number 24 to verse number 27. Ating kung babasahin sa wikang Tagalog. Then, sa verse number 24 ng ating teksto. Amen? Acts chapter 19, verse number 24. Sabi niya dito, sabi sa verse number 24, may isang platero na nangalan Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak sa kanilang diyosang si Artemis, or yun si Diana. At ito ay pinagkakitaan ng malaki. Inipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang mga iba pang mga taong ganito rin ang hihanap buhay. Sinabi niya na kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyo, naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablo iyan. Sinabi niya, ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos. At marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawalan ng kabuluhan. Pati ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagana. Okay. So, ano yung makikita natin sa verse number 24 na ito? Sa ating pag-aaral na ito. Amen? So, these verses reveal what really motivated his sinfulness, his greediness, and desires na ito. Amen? Dito sa versikulong binasa natin, anong makikita natin dito? Yung kanyang kasalanan dun sa naman, at yung kanyang pagiging ganit, yung kanyang pagiging matakaw, o ibig sabihin, yung focus niya ay pang sarili naman. And now, kasalanan ang nag-motivate kay Demetrius, upang mahadlangan niya ang gawain ng Panginoon. Amen? Ayon sa binasa natin, makikita naman mo natin, maraming nakakilala sa Panginoon sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ito si Demetrius ay kanyang naisadlangan ang gawain na ito
sa pamamagitan ng kanya rin pong pagpamumbinsi sa kanyang mga kasamahan. Okay? Now, kasalanan ang nag-motivate sa kanya. May mga kasalanan na minsan ito rin ang nag-motivate sa atin na tayo ay ilayo sa Panginoon. Amen? So, actually, hindi naman talaga nakakilala si Demetrius sa Panginoon. Amen? At nais niyang ilayo ang mga taong ito sa Panginoon, kay Apostol Pablo, sa katuruan ni Apostol Pablo. Bakit? Unang-una, mawawala siya ng hanap buhay. Pangalawa, mga kapatid, yung Diyos ang kanyang sinasamba ay mawawala na sa kanya. Okay? Now, ano yung mga bagay na nais kong ipakita sa inyo sa mga versikulo ito? Number 1, he was motivated financially. According to verse number 24, sabi dun sa verse number 24, sa binasa mo natin kanina, may isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang Diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga magagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyo, sa gawain ito, nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Okay? So in other words, si Demetrius ay pwede siyang mawalan ng trabaho at mawalan siya ng hanap buhay. At hindi lang siya, kundi ang kanyang ibang mga kasama at mga nagtatrabaho sa kanya. Now, it is evident that Demetrius was largely driven by his wealth and the desire for more. His craft of making idols for the worship of Diana had brought no small gain to the craftsmen. So, ibig sabihin, ito si Demetrius, ang kanyang intensyon ay para sa pansarili niya. Ang intensyon niya ay yung kayamanan niya at yung pagkakakitaan niya at yung desire niya na magkaroon pa ng maraming kayamanan. Now, he admitted that by this craft, we have our faith or we have our wealth. Sabi niya, sa pamamagitan ng ganitong hanap buhay natin, dito tayo mayaman, dito tayo nagkakaroon ng pera. Sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Now, ang kabuhayan ni Demetrius ay apektado dahil sa pangaral ni Apostol Pablo. At marami sa kanyang kasamahan ay mga naligtas na bago. So, yung mga gumagawa rin ng mga idols, yung mga gumagawa ng mga ribultong ito, ay mga naligtas. Of course, pag sila ay naligtas, lulubayan at iiwanan nila yung kanilang trabaho ito na paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Amen? So, hindi po pwede na ikaw ay Kristiyano, pero gumagawa ka ng mga Diyos-Diyosan. Amen? So, hindi mo pwede yun. And nabahala si Demetrius na maaaring bumagsak ang ekonomiya ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Amen? Kaya nga po ay kinukumbinsi niya ang mga taong ito. Amen? Ang kabuhayan ni Demetrius ay talagang magiging affected. Amen? Now, kapag ang isang tao ay tunay na naligtas, as I said last week, isusuko niya ang lahat sa Panginoon at magiging prioridad niya na ang Panginoon sa kanyang buhay, maging ang kanyang kayamanan. Amen? O maging ang kanyang pinagkakakitaan. Amen? So, ang mga craftsmen na kasama ni Demetrius, nakakilala, so isinuko nila ang lahat sa Panginoon, at si Demetrius, na ayaw niyang kilalanin ng Panginoon, dahil bakit ayaw niyang isuko ang kanyang pinagkakakitaan, or otherwise, ayaw niyang isuko ang kanyang Diyos-Diyosan na ito. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tayo bilang isang mga mananampalataya kay Kristo, amen? Ano ba yung isang bagay na humahadlang sa atin? Amen? Now, number 1, tingnan mo natin sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 3. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 3, sabi ng Biblia, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2, how that in great trial of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty abounded to the riches of their liberality.
For to their power I bear record, yes, and beyond their power, they were willing of themselves. So ano yung makikita mo natin dito? Amen? Na ang kanilang kayamanan ay talagang ibinigay sa Panginoon. Amen? Yung kanilang finances na ito ay talagang isinuko din nila sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mahirap sila na church, mahirap sila mga Kristyano, but they are willing to give themselves, amen, and willing to give yung kanilang finances na ito para sa Panginoon. Amen? So, isinurrender nila lahat sa Panginoon. Look at Mark chapter 12, verse number 44. Look at the widow woman who gave everything. Verse number 44. Sabi ng Panginoon, ang kanyang salita, for all they did cast in of their abundance. But she, of her one, did cast in all that she had, even all her livings. So nakita ni Kristo ang mga nagbibigay. Amen? Yung mga mayayaman nito, ano yung binibigay nila? Yung mga sobra nila, ibinibigay nila. Pero ang widow woman ito, hindi lang yung sobra ang kanyang ibinigay. Ang sabi ng Biblia, even all her living. Ano ibig sabihin ng all her living? Lahat ng kanyang kabuhayan, lahat ng nasa sa kanya, ay ibinigay niya sa Panginoon. Amen? So, isa sa humahadlang sa iyo sa gawain ng Panginoon ay ang pera. Amen? Ang pera, hindi man ninyo alam na minsan ito ay nagiging Diyos ng tao. Amen? Ano ba kaya mong ipagpalit ang Diyos sa pera? Amen? Kaya mong ipagpalit ang Diyos sa pera. Amen? Dahil bakit? Ibig sabihin, kaya kang binihin ng diablo. Amen? Ipagpalit mo lamang ang Panginoon. Look at 1 Timothy chapter 6, verse number 10. Sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So, ang sabi rito, for the love of money. Amen. Folks, he said, we need money, but please do not love the money. Amen? Kailangan natin ng pera, pero wag natin mahalin, wag natin sambahin ang pera. Hindi kasalanan magkaroon ng pera. Ang kasalanan, sambahin ang pera. Ang kasalanan ay mahalin ang pera kaysa sa Diyos. Exodus 23 verse number 6. Anong sabi ng Exodus 23 verse number 6? Thou shalt not wrest the judgments of thy poor in his cause. Tama ba yan? Okay. Ano niyo, minsan, mas inukuna pa natin ang pera kaysa ang mga bagay para sa Diyos. Ngayon ba? So, ang mga tunay na nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi na siya nagmamahal sa pera. Ano niyo ba ang pinaka-worries talaga ng tao hanggang ngayon, maging tayong mga Kristyano, pera. Pinag-aawayan sa loob ng tahanan, pera. Pinag-aawayan ng gobyerno, pera. And even sa church, pinag-aawayan, pera pa din. Because of what? Because of the love of money. So, ang Kristyano, pagdating sa pera, yan kapatid ay pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang kailangan nasa isip mo. Ang mga Kristyano ay kailangan nagkakaroon ng generous heart pagdating sa gawain. Dahil ang kanyang kayamanan ay sa Panginoon na niya ipinagkakatiwala. Now look at your Bible in Luke chapter 19 and verse number 8. Luke chapter 19 verse number 8.
Sabi ng Bible sa Luke 19, verse number 8, ano sabi niya rito? Si Zacchaeus. Sino si Zacchaeus? Si Zacchaeus is a tax collector. Bago maligtas si Zacchaeus, alam niyo ba si Zacchaeus, galit ang tao sa kanya. Bakit galit? Dahil sobra na maningil si Zacchaeus sa mga tao. Triple ang kanyang paniningil na buwis. Kaya si Zacchaeus ay yumaman, maraming pera siya, pero marami siyang naging kagalit. Kaya nga nung si Kristo ay lumapit sa kanya, at si Kristo ay pumasok sa kanyang tahanan, at sinabi ng mga tao, bakit ka pumasok? Bakit ka pumunta? Bakit kailangan mong pumunta sa makasalanang tao na yan? Amen? Pero nung si Zacchaeus ay naligtas, ano ang unang-una niyang isinurrender? Verse number 18, or verse number 8. Sabi niya rito, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Sa Tagalog, sabi nito, tumayo si Zacchaeus sa sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng mga 4 na beses. Amen? Isusuli niya, ibibigay niya. He surrender his riches or his wealth dahil sa Panginoon. And don't you know, na tayo hindi natin masurrenderin sa Panginoon. Because what? Because we love money more than God. Amen? Now, as an illustration in Luke chapter 12, sa Luke chapter 12, basahin ko natin sa Luke chapter 12 and verse number 13 to 21. Sino ito? The rich young ruler. Amen? Sabi niya, sa verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, sinong naglagay sa akin bilang hukumang tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanyang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhada. Isang mayaman, ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigima ko ang aking mga kabalik at magpapatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lang, kumain, uminom, at magpakasarap sa buhay. Ngunit sinabi ng kanyang Diyos, hangal! Sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? So ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen? So kung ating titignan, a person who prioritizes wealth, it becomes what? Greedy or greed. But if a person prioritizes spiritual things, it becomes generous. Amen? Kaya nga, ang hindi mananampalataya, mga kapatid, walang ibang inisip niyan kung hindi pera, kung hindi yumaman, kung hindi ang mga material na bagay nito. Pero pag ikaw ay Kristiyano, iniisip mo man ang pera, pero kailangan gamitin ko sa kaluwalhatian ng Diyos.
sino ang inuuna mo. Amen? Are you listening? Kaya baguhin natin yung ating mentalidad kung bakit tayo minsan ay hindi pinagpapala ng Diyos. We are being motivated financially. Now the question is, who is your master today? Matthew 6 verse number 24. Ang sabi ng Biblia, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the others. Sabi ito, ye cannot serve God and mammon. Ano ibig sabihin ng mammon? Mammon means money. You cannot serve two masters. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang pera nila is silver and gold. Amen? Alam niyo ba, sila Aaron, ang ginamit nila para sambahin ang golden calf is the silver and gold. Amen? Gumawa sila ng mga Diyos-Diyos at sinamba nila na ito ay gawa sa pilak at gawa sa ginto at ito ay kanilang sinamba at pinagpalit nila si Yahweh. At ngayon, ang pera natin ngayon ay pasasalamin din ho natin yung pera at ginto na ito na rin ang ating sinasamba ngayon ng mga tao. Amen? Kaya karamihan ang problema ng tao ngayon at tayong mga Kristyano ay pera pa rin. And we should not be motivated by finances, but we should be motivated in spiritual things. Number 2, he was motivated religiously in verse number 24. Amen? So he was motivated religiously in verse number 24 and verse number 26. Sabi rito, paki-plus nyo. Verse 24 and verse number 26. Anong sabi niyo rin, no? For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shine for Diana, brought no small gain unto the craftsman. Verse 26. Moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, his Paul had persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Amen? So Demetrius was involved in pagan worship, but he was devoted to it nonetheless. So napaka-deboto ni Demetrius sa kanyang relihiyon na ito. So much of his devotions to religion was likely motivated by what? Greed. Yung kanyang religious belief na ito ay hindi naman talaga para sa Diyos niya. Yung kanyang religious belief niya ay para sa kanyang sarili at para siya ay kumita sa kanyang reliyon. But he was committed to the cult that was worship Diana. Now look at this. He was not interested in hearing the truth of the gospel. Hindi interesado si Demetrius kay Apostol Pablo makinig sa katotohanan. Because what? He worshiped his religions. Now, maraming mga tao ngayon, mas ina-admire nila ang religion nila, hindi ang kanilang Diyos. Amen? So, mas devoto sila sa kanilang mga religions. Mas itinataas nila ang kanilang religion kaysa ang Panginoon. Amen? Maging tayo mga Baptist. Tayo na ng ako, tayo mga Baptist. Mas may tataas natin ang relihiyon natin, yung ating samahan, kaysa ang Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya yung mga debotong mga Baptist, lumalagpas na sila doon sa kanilang doktrina. At sinasabi nila na Baptist lang ang totoong relihiyon. Or ang iba'y sinasabi na Baptist lang ang kakasal kay Kristo. Or para bang Baptist lang ang mapupunta ng langit. Folks, we adore our religions.
rather than adore our relationship with God. Amen. We are not motivated by our religious beliefs, but by the Word of God and the Spirit of God. People are devoted in their own religions rather than in God who died on the cross. And or Christ died on the cross. Man, dapat mas makikita natin ang Diyos na nagligtas sa atin dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung samahan natin, hindi yung relihiyon natin, mga kapatid, kundi natin makikita, i-adore mo ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo na namatay para sa akin, na naghirap para sa akin, hindi yung samahan ng relihiyon. One of the greatest hindrances to spreading the truth of Jesus Christ is organized religions. Daming religion ngayon. Lahat ng mga religion na ito ay nagsasabi na sila ay mga totoo. Pero ang Biblia, isa na lang sinabing totoo. That Jesus Christ said in John 14:6 that I am the way, and I am the truth, and I am the life. Hindi tayo ang totoo. Amen? Ang totoo, si Kristo, at tayo nakatanggap ng katotohanan ang nagtuturo ng katotohanan. Amen? Many are very active and sincere in some form of organized religions, but much of it majors on traditions and is void in truths. Minsan, may mga taong relihiyoso because of their traditions. Folks, listen, we are not here because of our religions. We are not here because we are Baptists. We are not here because of our tradition and culture as a Baptist, but we are here to worship God in the Spirit and in the truth. You know what people adhere is the religious rites or beliefs, traditions, and culture. And what the believers adhere is the true gospel of Jesus Christ. Amen? Now, hindi pwede yung nakagisnan mo lamang ang iyong parating paniniwalaan. We should not be devoted in our own religion, but must be devoted in what? In the relationship with the Savior. Alam niyo, ang religion, di kayo liligtas yan. But your relationship to Jesus Christ will save you. Be sure na hindi ka naririto, mga kapatid, dahil sa religion mo, but because of Christ that redeemed you. Nandito ka, hindi dahil sa religion mo, hindi dahil obligasyon ko sa aking religion na ako'y sumamba. Hindi ka dapat naobliga ng religion mo, kung hindi ikaw ay naobliga ng iyong pananampalatayang tinanggap mo kay Jesus Christ. Pag ganyan ang utak mo, kada Sunday, hindi ka sumasamba. Amen? We are not religious people. We are devoted people to Christ. Ang mga reliyosong tao, mga kapatid, ay mga hipokrito. Alam mo ba ninyo yan? Ang mga relihiyosong tao ay mga hipokrito. Matthew 15, verse number 7 to 9. Sabi ng Bible, ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people, look at this, sabi niya, these people throw it nigh unto me with their mouth,
and honor me with their lips, but their heart is far from me. Amen? But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Amen? Oh, kumaawit ka, kumakanta ka, nagpupuri ka sa Panginoon, sinasabi mo, we honor your God, you honor God. Amen? But look at your heart, baka yung puso mo ay malayo sa Diyos. Folks, listen, you cannot fool God. Hindi mo maliling lang ang Diyos at hindi mo madadaya ang Panginoon. If you are a hypocrite today, now get right with God. Amen? Maybe you can sing in the choir. Praise the Lord. Ginagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. But if you are singing in the choir and your heart is far from God, and that is nothing. Amen? Kaya nga po, ang reliyosong tao, pansarili ang kanyang nais. Nung tignan mo, mga relihiyo na yan, pag nagdebate, sinong itinataas? Ang kanilang samahan. Hindi si Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Si Demetrius, hindi naman niya inisip ang kanyang Diyos, kundi ang iniisip ni Demetrius ang pangsariling kapakanan o ang kanyang pangsariling kabuhayan. Amen? Sinabi niya, paano na lang ito ang ating kabuhayan? Hindi ang kanyang Diyos. And number 3, religious people think they are righteous. Number 3, he was motivated sensually. And look at verse number 27 in our text. So that not only this, our crop is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess of Diana should be despised and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship at. Ano sabi niya? Hindi na mabuhayan ng mga wala sa atin ang templo ito. Alam mo ba ang templo ni Diana? Amen? Makikita natin dito, not only he was motivated financially, he was not only motivated religiously, but he was motivated sensually. Now, Demetrius was quick to defend the worship of Diana and resisted anyone who sought to change that worship. Now, clearly, this was motivated by the lust of the flesh. Don't you know that Diana was the goddess of what? Goddess of fertility. The great temple in Ephesus was attended by hundreds of temples, prostitutes. Yung templo ni Diana sa Ephesus, mga kapatid, sino ang umaattend dyan? At sino ang sumasamba kay Diana? Mga prostitute. That promoted all sorts of lewdness and immorality as an act of worship to their goddess. You know how full the man is? They created their own temple, they created their own gods or goddesses, and then they worship it, and they made the God that this God is the God of fertility. The God of sexuality. Nakita niyo po? The God of immorality. Alam niyo po, paano tayo hanap buhay namin? Kinukonsinti
kinukonsinte ang mga prostitute, kinukonsinte ang mga immoral. Kasi bakit? Meron silang Diyos na Diana na kanilang sasambahin. Panlaman ang umiral kay Demetrius. Ganito tayo minsan is we are being motivated by our own lust that leads you to sin and destructions. So man is easily attracted by their own lust. You know, the world is full of what? Lustful desires. Man, tignan nga natin yung mga kasuotan ng mga tao ngayon, ng mga babae ngayon. Amen? Sobra-sobra. Amen? Sobra-sobrang kaisihan. Amen? Ganito ang mundo. Our children are being indoctrinated with such theology at a very young age. Now look at the media, social media, and other outlets continually bombard us with sexually suggestive materials. Alam niyo ba, ang pornography ngayon, napakadali na lang, isang click na lang. Kaya mga young people ngayon, mga kapatid, alam na nila yan. Ang mga young people ngayon, walang inatupag yan, kundi yung social media na yan. At anong nakikita nila sa social media? Kaya tignan mo mga bihis na. Iba na rin ang kanilang mga bihis. Mga babae, makinig kayo. Kung ikaw ay matinong babae at Kristiyanong babae ka, disente ka, na dapat manamit. Huwag mong ipapakita sa tao ang mga dapat na hindi dapat ipakita. Amen? Dito mo yung mga babae yung pagnalamit talaga eh. Yung mga sexy na hindi naman mga nagpapanggap na sexy, parang sexy silang manamit. Amen? Mga young people, ano man ang nakikita sa social media, sa television, na hindi karapat-dapat at hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, huwag ninyong gagawin. Don't you know the devil, mga kapatid, or we have a what? Immoral world that fills the mind of men. Morality is what degrading even the church. Today are affected. There is no moral standard. Amen? Kaya nga, hindi mo pwede na pupunta ka ng simbahan na nakashort ka lang. Napupunta ka ng simbahan, sa mga simbahan ngayon, okay lang na mag-miniskirt ka, okay lang na ikaw ay nakasanto ka, okay lang na ikaw ay naka-spaghetti ka. What is the moral standard of the church? Yes, hindi tinitingnan ng Diyos ang kasuotan, pero kailangan matino ang kasuotan mo. Are you listening? Amen? And look at the ladies here. Napakagandang tingnan ang kanilang kasuotan. Pero pagdating ata sa labas, iba na yung kasuotan. Pag matino tayo sa loob ng simbahan, matino tayo dapat sa labas. Now, the devil destroyed the moral standard. O, tingnan natin. Look at divorce. And divorce ruined the relationship of family. Legal na maghiwalay ang mag-asawa. Ginawang batas
sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin. Ng tao, maging ang biyanan. Amen? Number 2, same-sex marriage ruined the sacrament of holy matrimony. Tinatanggap na ng society ngayon yan. Tinatanggap na ng mundo ngayon yan. Na ang dalawang lalaki ay pwede nang ikasal. Napaka-bobo mo pag ikaw ay nagpakasal sa kapwa mo lalaki. Na alam mo na ang Diyos ay naglikha ng lalaki at babae. Ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Ang hirap magkasal nun. Husband, you may now kiss your husband. Amen. It will destroy the holy matrimony. What else? Amen. Prostitution. Prostitution promote the fleshly desires. By the way, meron ng observation sa mga schools ngayon. Ano mga eskwelahan ngayon, ang mga uniforme ng mga babae napakaiksi. And sorry to say, maging ang school namin, ang anak ko lang ang mahaba ang palda dyan. Mga Montessori ngayon, tignan mo mga napakaiksi. Eh pag hinuuna ang babae, ito mga naka-short yan, pero hindi tama. Ano nangyayari sa mundo ngayon? Kaya ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral upang ibalik tayo sa Diyos. At yung moralidad ng tao ay tumaas. Dahil bakit? Tayo ay Kristiyano. Huwag natin ibaba. Amen? Ito ang mundo. Binumotivate sila ng kasalanan. Number 2, the hateful oppositions in verse 26 to 34. Demetrius was opposed to all that was godly and right. Amen? Alam mo talaga, sa gawain ng Panginoon, hindi mayalis na may mga kontrabida. Amen? Dalawa lang ang tao sa loob ng simbahan at dalawa lang ang tao sa mundo. Sa loob, may mga kontrabida. They oppose the truths or the godly or the right things. Look at verse number 26. Ang sabi sa verse number 26, anong sabi niyan? Moreover, you see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul had persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Number 1, he opposed God's command. Alam mo, nagalit si Demetrius ni Apostol Pablo dahil bakit sa pangangaral niya na para sa kanya ito isang kalokohan. Dahil dito naapektuhan ang kanyang kabuhayan. Kaya nga ho, maraming mga tao ng Diyos, maraming mga pastor, maraming mga gagawa ng Diyos, mga misyonaryo na kinabuhihan dahil sa kanilang pangaral. Ayaw nilang mapakinggan ang katotohanan. Eh baka ho ngayon kayo nagagalit na rin sa akin. Kasi bakit? Nangangaral ako ng katotohanan. Huwag kang magagalit sa pastor at manggagawa ng Diyos pag siya'y nangangaral ng katotohanan. Maging sa panahon ni Kristo, mismo siya ay kinamuhian ng mga tao.
The man of God is hated by the world and even sometimes hindi naman sa mundo, kundi minsan sa loob din ng iglesia. Amen? Walang pastor na hindi kinunguyan ng tao. Amen? Walang simbahan na ang members ay hindi nag-oppose sa pastor. And even the unbelievers. Folks, if they don't like the message from God's man, they will be hated. Alam mo, sa church, hindi ko pwedeng pumili ng mensahe. At hindi natin pwedeng diktahan ng pastor kung ano ang mensahe ipapangaral niya. Folks, wala akong tagagawa ng mensahe. Hindi ako dinidiktahan ng asawa ko ng gumawa ng mensahe. At kahit sino man, it is from God. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw sana. Luke 21 verse 17. Luke 21 verse number 17, and ye shall be hated of all men for my name's sake. Amen? Kayo naging Kristyano, maraming umayaw sa iyo. Pati pamilya mo. Normal na sa amin ang mga oposisyon dahil may nais talagang sumira sa gawain ng Panginoon. Number 2, he opposed God's word. In verse number 6. Now, Demetrius spoke of Paul is persuading and turning away much people. Makinig kayo. Hindi pinilit ni Apostol Pablo ang mga taong maniwala sa salita ng Diyos. What he did is just preach. And the Holy Spirit spoke to their hearts. And the Holy Spirit opened their hearts. And they believed God. And turned from their old ways to ito. Ang pangaral ni Apostol Pablo ay nagdulot ng bunga ng pagbabago at ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung maraming sumasalungat sa salita ng Diyos dahil may mga nababagong tao. Tama? Kaya pag nabago ka, maraming taong sasalungat sa iyo. Amen? Kaya kapag ikaw ay sumalungat sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ayaw mong mabago. Amen? Ang daming nais sumira sa salita ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi ito masisira. Mark 13, verse number 31. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen? Number 3, he opposed God's Son in verse number 26. Demetrius hated the fact that Paul preached Jesus and Jesus alone, resisting the doctrines of many gods that men serve according to their lusts. Inopose ni Demetrius ang pagka-Diyos ni Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at siya ang merong karapatan na magligtas na tao. Folks, there is only one God and there is only one way.
Diana is not the way going to heaven. Their temple is not the way going to heaven. Their goddess will not forgive their sins. Hindi ko alam kung anong klaseng panalangin na meron sila kay Diana. Lalo na ang mga prostitute na ito, when they come to the temple and worship Diana, and how they worship Diana, and what they are praying for. Maaaring yung panalangin na, oh, Goddess Diana, sana po marami akong customer ngayon. But Christ is the only way to inherit eternal life. Christ is the only way of salvation. And apart from Him, there is no hope. Ang mga taong ito na nakakilala kay Kristo, mga mangkukulam, mga kapatid, sila gumagawa ng mga rebulto, gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Nung sila'y naligtas, lumayo sila, umalis sila sa ganitong klaseng buhay. Bakit? Because of Jesus Christ, na-open ang kanilang mind, yung kanilang heart. Naligtas, nagkaroon ng tunay na pag-asa. 1 Timothy chapter 2, verse number 5 and 6. Anong sabi ng Bible sa 1 Timothy 2, verse number 5 and 6? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. Kaya nga, last week, diba sabi ko, kung meron ko pang Diyos-Diyosan sa bahay mo, well, tapon mo yan. Kung meron ka pang mga agimat, kung nasa iyo pa ang bato ni Dana, itapon mo yan. Kung meron ka pang mga libreta na dasal na yan, wala, itapon mo yan. That is a demonic act. Kapag meron ka yan, at Kristyano ka, hindi na dapat yan. Kasi bakit? Hindi ka tunay na anak ng Diyos. You surrender it all things to God. Amen? Number 4, He opposed God's people. Now, believers in Christ were opposed and despised. God's people are being hated because of God's word. Naging Kristyano kayo, maraming namuhi sa iyo. Ano ba ako? Diba? Maraming lumayo sa iyo. Kasi bakit? Nilayuan mo sila. Dahil bakit? Yung landas mo ay na kay Kristo na. Kaya nga ikaw ay pag nangangaral ng salita ng Diyos sa mga kaibigan mo, pamilya mo, kinakamuhian ka nila, nagagalit sila sa iyo. At the same time, ikaw ay pinapersecute. Mga kapatid, God's people are being hated because of God's Word. Folks, we cannot give up or back down. We must stay the course and stand for the cause of Christ. Tayo tatalikod. Amen? And last one is the last. Look at the harmful instigation. Verse 29 and 34. You know, si Demetrius ang nagpasimula ng kaguluhan upang tabuyin ang mga kasama ni Apostol Pablo at ang kanilang katuruan patungkol sa Panginoon. Amen? May nag-rally sila. Nag-rally. Makibaka, huwag matakot. Diba? Sino ang leader nila? Demetrius. Bakit? Tingnan nyo It promoted confusions.
verse number 29. Sabi niya rito, "And the whole city was filled with confusion. And having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia," ito yung mga kasama ng Apostol Pablo, "Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theater." Verse 33, "And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward, and Alexander beckoned with the hand, and would have made his defense unto the people." Though marami yung sumama, ngunit hindi nila alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagpoprotesta. Sino nung nakasama dito ng rally? Jared, nakasama sa rally? Hindi pa naman ako nakasama ng rally. Pero ayon sa mga sabi-sabi, meron daw mga sumasama sa rally na binabayaran lang. Tapos makikisigaw ka ron. Pero hindi nila alam ang kanilang pinaglalaban at pinoprotesta. Eto si Demetrius, nang hikayat siya yung kanyang mga kababayan, hinikayat niya ito. At doon sa bulwakan, mga kapatid, ay nagprotesta siya. And he created confusion. Folks, truth never promote confusions. Ang mga bakla, bakit confused pa rin sila hanggang ngayon? Ano ba ako? Lalaki o babae? Hindi mo pa. Amen? Now, sana walang bakla dito. Amen? O kung ikaw man ay bakla ngayon, after the preaching, pumasok ka ng CR, tignan mo sarili mo. Kung babae ka ba talaga o lalaki ka. At dyan mo makikita ang katotohanan para hindi ka ma-confuse. Hindi po pwedeng lalaki ang kasayan mo, pero babae ang puso. Sa seminary namin, merong bakla ho na pumasok. Sa seminary ho namin, para kaming military doon. Pagdating sa dormitory namin, para kaming nasa paraiso ni Adan. Yung bakla, tuwa naman. Pagkatapos na-discover ko, minsan nagsalita sa akin, ang grupo ko ako yung leader nila. "Brad, nalilito ako." "Saan?" Nakikatawan. Talagang maskulado yung mga malalaking katawan, kung magtitiwala ng tunay na lalaki. Mas maniniwala pa ako kay Gerson. Mga ganyang katawan. Diba? Okay? Sabi niya sa akin, "Bakit?" Sabi ko, "Bakit? Anong problema mo?" Hindi ko alam kung lalaki ako, babae ako. Bakit? Iba yung tinitibok ng puso ko, lalaki. Seminarista ko yun. Ng seminary namin. And by the grace of God, nawala, nag-count, wala na, namatay na. Namatay na ko siya. Kaya kung bakla ka ngayon, baka ikaw na susunod. Man, you understand? Confused.
Bakit? Anong sabi ng Biblia? 1 Corinthians 14:33. 1 Corinthians 14:33. Ano sabi ng Bible? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Di ba na nakakalaman sa Panginoon na peron tayo ng peace? Bakit? Nasumpungan mo yung katotohanan. Amen? O kaya nga, kung ikaw ay Katoliko ka pa rin ngayon, at meron ka pa rin paniniwala na Katoliko, confused ka hanggang ngayon. Amen po mga Katoliko? Amen? Wala sumasagot. Sabi, hindi kayo confused. Confusion, now listen to this. Confusion is the work of the devil. Hindi ka binigyan ng isip ng Diyos para ma-confuse. Sharp mind ang binigay siya ng Panginoon. Let us promote the truth. Number 2, it promote rebellion. Galit na galit ang mga tao sa kanila, lalo na si Demetrius. Alam mo, sa kanilang pagpuprotesta, 2 oras silang sumisigaw. Ano ang kanilang sinisigaw? Great is Diana of the Ephesians. Great is Diana of the Ephesians. Yun ang sinisigaw nila. 2 oras. Diba, pag ikaw ay nakapagpuprotesta, meron kang sinisigaw sa kanila. Meron silang may sinisigaw. Ano ang sinisigaw nila? Yung si Diana. Amen? Great is Diana of Ephesians. Diba? Yun ang kanilang may sinisigaw parati. Bakit? Sila po ay nagkaroon ng rebellious spirit nila. Don't you know that rebellion is from the devil? Mga people, nakinig kayo. Kung ikaw ay rebelde sa nanay mo at tatay mo, sa demonyo yan. Sinasaliwan ka ng demonyo ng rebelde. Nakinig kayo mga people? Ang pagsuway ay hindi sa Diyos. Ang sa Diyos, pagsunod. Amen? Kaya nga ang Biblia, hindi niya sinabi, kayong mga anak, suwayin ninyo ang inyong mga magulang at hahaba ang inyong buhay. Kaya ba sinabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon, obey your parents in the Lord. Don't you know that the church penetrated by rebellious people to create confusions and disunity of the church? Matagal nang gustong sirain ng diablo ang church ng Panginoon sa pamamagitan ng mga rebelling members. Tandaan mo natin, ang mga rebelling members na nag-create ng confusion sa loob ng iglesia ay aalisin ng Panginoon. Because the church that God established is not a rebellious members, but a united members. Amen? Kung ikaw ay hindi nakikiisa, hindi ka para sa church ng Panginoon. Ang demonyo, ang nais niya ay kaguluhan. He creates a chaos church. And thus, it promotes persecutions. Nais silang usigin ang mga mananampalataya nito. So many around the world face persecution today for their faith. Kaya tayo ay inuusig ng mga tao dahil kay Kristo. And as I close, let us remain in the course based on the truth from God's Word. Be not a religious person, but a serious person in the Word.
Let's bow our head and pray in the name of Jesus Christ.